nag-donate ang South Korea ng most brutal warship sa Pilipinas sa gitna ng maritime tension. Sa gitna ng umiikot na agos ng tensyon sa dagat, isang biko ng pagkakaisa ang lumilitaw, habang ang South Korea ay nagbibigay ng suporta sa kaalyado nito, ang Pilipinas. Ang balita ay umalingaw-ngaw sa mga bulwagan ng mga tanggapan ng pamahalaan sa Maynila na parang maugong na call to arms. Ang South Korea, kasama ang matatag na pagkakaibigan nito, ay nagpasya na ipagkaloob sa Pilipinas ang isang regalong napakahalaga ng isang Pohang-class corvette, isang mabigat na sasakyang dagat na may makasaysayang kasaysayan, na malapit ng ipagkatiwala sa Philippine Navy. Para sa archipelagic nation, ang anunsyo ay higit pa sa isang diplomatikong kilos, ito ay isang lifeline sa harap ng tumataas na mga pressure. Ang South China Sea, isang mahalagang arterya ng pandaigdigang kalakalan, ay naging isang larangan ng labanan ng mga nakikipagkumpetensyang pag-angkin sa teritoryo. Ang pagiging mapanindigan ng China ay nagbigay ng anino sa rehiyon, at natagpuan ng Pilipinas ang sarili na nakatayo sa unahan ng away. Sa mataong mga pasilyo ng kagawaran ng ugnayang panlabas, ang mga opisyal ay nagpapalitan ng mga patahimik na bulong, ang kanilang mga tinig ay puno ng pag-asa. Ang mga plano ay isinagawa, ang mga negosasyon ay isinagawa ng may maingat na pangangalaga. Itinakda ang entablado para sa pagdating ng Pohang-class corvette, na isang simbolo ng lakas at pagkakaisa sa magulong tubig. Habang ang mga araw ay naging linggo, ang pangako ng nalalapit na donasyon ay nagpasiklab ng pag-asa sa hanay ng Philippine Navy. Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa ay lumago, pinalakas ng kaalaman na sa lalong madaling panahon, isang bagong tagapag-alaga ang sasali sa kanilang armada, isang tagapag-alaga na huwad mula sa bakal at pagpapasya ng kanilang mga kaalyado sa South Korea. Sa Seoul, sa gitna ng mataong metropolis na pinalamutyan ng mga skyscraper na umaabot sa langit, ang ministro ng depensa na si Kim Kwang-jin ay tumayo sa harap ng kanyang mga katapat. Ang kanyang mga salita ay puno ng kataimtiman at determinasyon. Ang donasyon ng Pohang-class corvette ay higit pa sa isang kilos ng mabuting kalooban. Ito ay isang testamento sa nagtatagal na ugnayan sa pagitan ng mga bansa, na nabuo sa tunawan ng pinagsasaluhang kasaysayan at mga pakikibaka. Para sa Pilipinas, hindi nawala ang kahalagahan ng donasyon. Ang mga alaala ng Korean War, kung saan ang mga tropang Pilipino ay magkabalikat kasama ang kanilang mga kapatid sa South Korean, ay nananatili sa kolektibong kamalayan. Ang sakripisyo at kagitingan ng mga nauna ay nagsilbing isang matinding paalala ng mga ugnayang nagbuklod sa kanila. Habang ang mga huling paghahanda ay ginawa para sa paglipat ng barkong pandigma, isang pakiramdam ng pag-asa ang bumalot sa kapuluan ng Pilipinas. Sa mataong daungan ng Maynila, nagtipon-tipon ang mga tao upang masilip ang sasakyang dagat na malapit ng mag-uwi sa kanilang baybayin. Para sa marami, ito ay isang sandali ng pagmamalaki na isang tiyak na simbolo ng katatagan ng kanilang bansa sa harap ng kahirapan. Sa wakas, dumating ang araw na kasukdulan ng mga buwan ng paghihintay at paghahanda. Sa backdrop ng isang cerulean na kalangitan, ang Pohang-class na corvette ay matagumpay na dumating, na ginagabayan ng matatag na mga kamay ng South Korean crew nito. Habang lumilipad ito papunta sa daungan, isang alon ng palakpakan ang sumabog, umalingaw-ngaw sa tubig. Para sa Pilipinas, ang pagdating ng barkong pandigma ay nagbabadya ng bagong kabanata sa kanilang kasaysayang pandagat. Dahil sa mga advanced na kakayahan nito, at hindi natitinag na determinasyon, ang Pohang-class na corvette ay tumayo bilang balwarte ng depensa sa harap ng kahirapan, isang patunay ng walang hanggang diwa ng pagkakaisa na nagbubuklod sa mga bansa. Habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot tanaw, naghagis ng ginintuang kulay sa mga alon, isang pakiramdam ng optimismo ang tumagos sa hangin. Sa gitna ng South China Sea, kung saan ang mga tensyon ay kumulo at ang mga alyansa ay nasubok, isang bikon ng pag-asa ang lumitaw na isang testamento sa kapangyarihan ng pagkakaibigan at ang pangako ng isang mas maliwanag na bukas. Ang pagdating ng Pohang-class corvette ay minarkahan hindi lamang ang pagpapalakas ng maritime capabilities, kundi pati na rin ang pagpapalalim ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng South Korea at Pilipinas.
Habang nakadaong ang barkong Pandigma sa Maynila, nagtipon ang matataas na opisyal mula sa magkabilang bansa para sa isang seremonyal na pagpapalitan na sumisimbolo sa pagkakaisa at paggalang sa isa't isa na tumutukoy sa kanilang pagsasama. Sa gitna ng karangyaan at pangyayari, ang Ministro ng Depensa na si Voltaire Gasmin ay tumayo sa tabi ng kanyang katapat na South Korean, isang pakiramdam ng pasasalamat na nakaukit sa kanyang mga katangian. Sa kanyang talumpati, pinuri niya ang kabutihang loob ng pamahalaan ng South Korea, na binigyang diin ang kahalagahan ng donasyon sa pagpapalakas ng maritime defense ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa kabila ng tubig, sa malawak na metropolis ng Beijing, ang balita ng donasyon ng Corvette ay sinalubong ng magkahalong pangamba at pagsuway. Ang pag-aangkin ng China sa malawak na bahagi ng South China Sea ay matagal nang pinagmumulan ng pagtatalo, at ang pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa pandagat ay nagdulot lamang ng higit na pagtaas ng tensyon. Sa sumunod na mga araw, ang mga diplomatikong channel ay napuno ng aktibidad habang tinitimbang ng mga bansa ang kanilang mga katapatan at estratehikong interes. Para sa Pilipinas, ang pagkuha ng Pohang-class na Corvette ay kumakatawan sa isang tangible na hakbang tungo sa pangangalaga sa soberanya at integridad ng teritoryo, isang mensahe na umalingaw-ngaw sa kabila ng mga baybayin nito. Habang ang barkong Pandigma ay sumasailalim sa paghahanda para sa pagsasama sa hukbong dagat ng Pilipinas, ang pagmamalaki sa mga tauhan nito. Para sa marami, ito ay isang pagkakataon upang maglingkod sa kanilang bansa sa isang bagong kapasidad, upang itaguyod ang mga halaga ng karangalan at tungkulin na tinukoy ang kanilang propesyon. Ang mga pagsasanay sa pagsasanay ay isinagawa ng may masusing pag-iingat, dahil ang mga mandaragat ng Pilipinas at Timog Korea ay nagtutulungan, na nagpapatibay ng mga buklod ng pakikipagkaibigan sa gitna ng kahirapan ng pagsasanay sa hukbong dagat. Ang pagpapalitan ng kadalubhasaan at kaalaman ay naging pundasyon ng kanilang pakikipagtulungan na naglalatag ng saligan para sa hinaharap na magkasanib na operasyon sa magulong karagatan ng South China Sea. Samantala, sa larangang diplomatiko, isinasagawa ang mga talakayan upang higit na patatagin ang partnership ng South Korea at Pilipinas. Ang mga kasunduan sa kalakalan ay ginalugad, inayos ang mga palitan ng kultura, lahat ay may layuning palalimin ang mga ugnayang nagbuklod sa dalawang bansa. Sa gitna ng mga pagsisikap na ito, lumitaw ang isang kislap ng pag-asa na isang potensyal na landas tungo sa de-escalation at dialogo sa South China Sea. Sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel, parehong hinangad ng South Korea at Pilipinas na makipag-ugnayan sa mga regional na stakeholder na nag-aalok ng pananaw ng kooperasyon at pagbabahagi ng kasaganaan sa halip na hidwaan at komprontasyon. Habang ang mga linggo ay naging buwan, ang Pohang-class Corvette ay tumayo bilang simbolo ng katatagan at determinasyon sa harap ng kahirapan. Ang makinis na silweta nito na humahampas sa mga alon ay nagsilbing paalala ng namamalaging buklod sa pagitan ng mga bansa, isang buklod na nabuo hindi lamang sa panahon ng kapayapaan, kundi maging sa tunawa ng tunggalian at alitan. Kaya naman, sa likod ng pabago-bagong geopolitical landscape, ang pagkakaibigan sa pagitan ng South Korea at Pilipinas ay nagtiis ng isang biko ng pag-asa sa gitna ng mabagyong karagatan ng kawalan ng katiyakan na gumagabay sa daan patungo sa isang mas maliwanag, mas maunlad na kinabukasan para sa lahat.